in Baguio. So, as usual, get ready with me as I take you on, I don't know, like a casual walking tour. Wala naman akong plano ngayon. Gusto ko lang medyo ma-lost ng very slight. So, yeah, unahin ko na muna ang sunscreen kasi sa totoo lang, dinala ko to para sa trip ko sa vegan. If, of course, you're following me, alam nyo na may monthly trips ako sa vegan to take care of the case that I am battling. So, okay naman. Di naman ako magdi-discuss na ng mga information about that. I guess all you have to know is okay naman. Okay naman ako. Natapos ko naman yung mga kailangan kong tapusin doon. So, yun nga, naglaan ako ng ilang days initially for vegan para may mga paperworks na kailangan ipasa or ayusin. Kaso lang natapos naman siya nung isang araw and okay yung vegan, maganda talaga siya, pero there's really nothing that you can do there. Pagtapos na lahat ng mga picture-picture ninyo, ng mga pang-Instagram, parang wala ka na rin masyadong aabangan doon, lalo na sa gabi, very slow yung lifestyle, tapos madali naman mag-close yung mga establishments, may mga turista, pero hindi naman din ganun kadami, ayun. So, naisip ko, total, nakita ko na kasi sa may station na parang may papuntang Baguio. So, nagtawag ako sa schedule kung meron bang from vegan na dumidiretso ng Baguio. Parang ewan ko, medyo dinidemonyo lang ako na mag-Baguio. Kasi iniisip ko, matagal na akong nagtatry magpakasyon. Tapos parang 2 years ago nandito ako, kasama ko sila Luis noon. Parang I didn't realize na 2 years na pala yung nakalipas. Kung kilala niyo ako, gusto ko talaga yung maulan, gusto ko talaga sana yung malamig-lamig. Ang init kasi talaga sa vegan. So sabi ko kay Ron, total weekend naman, magplano tayo. Like, so Sagittarius of us. Mahilig kami sa bahay lang. Pero sabi ko, try kaya natin na magplano-plano. By the way, I'm using Happy Skin. So this is their foundation. It's called Blurring Skin Tint. Ayan. I'm using the shade Light Medium. So medyo used na yung sa akin. But yan. Sorry about my nails. It's like super chip. So anyway, ayun nga, nakahanap ako ng way na meron palang trip going to Baguio from vegan. Galing pala yung bus sa Lawag. So, I took it. Kala ko naman, mga dito 5 hours lang. Kung nagtatanong pala kayo kung magkano yung pamasahe from vegan, Parta Station going to Baguio, it's about 470, almost 500 din. Akala ko 5 oras lang, pero my gosh, hindi ko na dinocument para sa inyo. Kasi sobrang uneventful. Tapos inabot ako ng parang 8 hours ba? Parang pumunta lang din ako ng Maynila papuntang vegan. Basta sobrang haba. Kasi ang traffic pala sa traffic pala sa La Union. So, ayun. Ang gusto ko lang naman sabihin sa inyo is, natuwa naman din ako kasi parang it was such an impulsive move and I wouldn't have done that kung hindi rin sobrang game si Ron. Siguro na-gets din ni Ron na kailangan din namin ng sobrang pahinga kasi ang tagal din niya na panggabi. In fact, the reason kung bakit ako maglalakad-lakad ngayon is kasi papabayaan ko siyang matulog din. So before, nung pumupunta ako dito, palagi ako nagpaplano ng mga restaurants na gusto kong itry. Parang very fancy schmancy yung mga gusto kong mangyari sa buhay ko. So, ngayon gusto ko na parang very low-key. Naghahanap ako ng mga cafes na hindi ko pa na-try before. Naghahanap ako ng mga local favorites. Alam ko may mga bagong mga coffee shops dito. So, ah para hindi masyadong malaki rin yung gastos. Kasi like before, pag nagpaplano ako pumunta dito, naglalaan talaga ako ng ibabaon namin para medyo pangmayaman. Pero ngayon, so, wala. Kung ano lang yung madaanan ko dyan, go lang ako. Again, no plans. So, kung gusto niyo ng mga like tours sa mga parks or whatever. Parang hindi ko yata kaya ibigay sa inyo. But anyway, I'm using Strokes Microblade Pen Perfector. Ayan, so OG to. Um,
para medyo kumapal-kapal yung kilay. So yun, gusto ko lang pala i-mention very quickly kung nasaan ako sa parte ng buhay ko because I think, outlet naman din to to share what's happening. And I had a conversation with Tita P earlier and siyempre nangamusta siya kung ano nangyari sa akin, nangamusta kung ano yung mga na-encounter ko doon. And then nasabi ko sa kanya, and I think na-mention ko din naman to sa inyo sa tagal natin na nag-uusap ng live every Sunday, na syempre, napaproud din naman ako sa sarili ko kahit paano. Etong nangyari sa akin, yung mga kaso, yung mga kailangan kong bayaran, kailangan kong buhayin, yung mga maliliit kong luho, siguro between 2014 up until 2017, siguro kung nangyari sa akin, hindi ko lang alam kung ano na. Walang-wala talaga ako nung time na yun. Ngayon napag-usapan namin na, oo, may mga nagsasabi sa akin na matalino ko sana, matalino ko sa maraming bagay. Hindi ako academic na matalino. Marami kang alam, like marami kang skills, gano'n. Pero hirap na hirap talaga akong maka-keep ng job. I remember when I was still working sa call center and then yung sa mga corporate jobs ko noon. I couldn't keep up. Hindi talaga ako makafocus sa ganung trabaho. Tapos sobrang, sabi ko nga sa inyo, napaka-unreliable ko. Palagi akong absent. Unhappy talaga ako. Hindi talaga ako sobrang trabahador Pilipino. Gustuhin ko man talaga. So, nung nahanap ko na yung way ko dito, walang-wala talaga ako. Tipong parang renta lang. That's it. Pansit. Tapos magpansit canton ka na lang. Tsaka mag-itlog ka na lang. So, wala lang, natutuwa din naman ako kahit paano. Kasi you might think, of course, na uh, like, ang dami-dami kong issues ngayon. Pero, okay lang yan. I mean, dadaan din lang naman yan. I'm just saying na nahahappy din ako na at least kinakaya-kaya ko. A lot of you have helped me. A lot of you have expressed like messages. Yung mga may nagpapadala, may nagpapalambing, ganun. Pero, I got myself a lawyer. I paid for that. I paid for my bail. I make ends meet. I pay for my mother's kabuhayan showcase, pati yung mga pusa ko. Of course, Ron takes care of the other side of our needs. But at least yung mga sa akin, yung mga luho ko, mga pusa ko, parang na well provided sila. And I know it's kind of sad because I'm losing or I've lost so many cats this month. I lost 5 in quick successions. But I also feel na parang, it's something that hindi ko makontrol. Pero at least happy sila sa life nila. And at least I was able to provide vet care and food. So, yun yung ano sa akin, yun yung importante sa akin na kaya kong mag-provide. Alam nyo, medyo malaking chunk din naman talaga yung nawawalang pera sa akin. Pero happy ako kasi naku-cover yun ng earnings ko sa YouTube, naku-cover yun ng earnings ko sa training ko, sa writing, sa um, iba-iba kong mga nirarakit. So, natutuwa talaga ako and sobrang grateful talaga ako. So, ayun, one of the places na gusto ko kayong dalhin mamaya is doon sa church kasi I don't always get the chance to swing by a church. By the way, ang ginamit ko nga pala ay Hello Glow Magic Tint. Paborito ko to kung gusto ko ng parang low-key na mistisahin lang. Gustong-gusto ko to kasi sobrang makamandag to. Akala nyo puti siya kasi it's color changing. Akala nyo saglit lang, pero talagang kapit na kapit. So, ginagamit ko siya na base para kung medyo mapuraman yung makeup ko, para medyo mamula-mula ka pa rin. Ayan. So, now I'm going to use this brow gel to keep these brows in place. Ayan. So, ayun, going back, I'm just really very grateful. Nananahimik lang din talaga ako kasi
sobrang unbelievable sa akin guys, na napupondohan ko yung sarili ko sa ganito. Um, sure, may mga utang-utang din naman ako just like any other Filipino, pero I'm really happy na at least yung mga utang ko kayang kembutin. Hindi katulad ng mga nakikita natin ng mga nasasangkot sa politika na paano mo ibabalik yung hundreds of millions na nakulimbat mo. Parang at least ako, ikikembutin ko na kanino ba ako may utang na 3,000 ngayon. So, yun lang. I just wanted to like have this opportunity to express my gratitude, of course, to the Lord, for providing. Talagang the Lord provides talaga. Hindi ka talaga niya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. So, and nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Marami sa inyo pa rin ang nag-e-express ng magbigay ng financial something-something, pang kape-kape. Nakakatulong yun. Nakakatuwa, nakakatulong yun. So, yun, ito na lang ang pwede kong ibalik sa inyo. So, if you do have plans of visiting Baguio, I hope this helps. And by the way, this is a new function on my phone. I'm using Strokes lip liner this time. It's called Kiss Sculpt. And it's in Brink Pink. So, hindi ako effective kasi sobrang ang chops ng nails ko. Hayaan niyo maghahanap ako ng nail place dito. Ayan. So, this is the like yung style na bet ko ngayon. So, nagla-line muna ako ng medyo nude na liner. And then, I fill the whole lip with the nude liner. But I also feel na parang this is a little too washed out for me. So, I'm going to add one of my faves. Wait lang, blend lang natin ito ng maayos. Ayan, I'm going to add itong aking newly rediscovered Charlotte Tilbury product. Nung una ko itong nakuha, hindi ko masyado ginagamit, pero ngayon gamit na gamit siya. This is called Pillow Talk Lip and Cheek Glow, the color of passion. Ayan. So, nung una, parang masyado siyang dark para sa akin. Pero para kung gusto ko makuha yung cool tone na nude, ito pala yung pwede kong gamitin. Ayan. Para hindi naman siya masyadong dry na dry. At hindi naman siya potok na potok din. Hindi naman din siya sobrang pulang-pula. Very appropriate, very masikip. Ayan. Okay. So, I think I need more drunk blush. Ito sa may nose area, para medyo mamula-mula. So, there. Initially, I wasn't going to vlog this kasi gusto ko nga sana ng parang mas tahimik na buhay. Pero, sayang naman yung opportunity. Alam ko may mga nag-aabang sa inyo kung ano mangyayari sa akin. I'm going to top this with my favorite Charlotte Tilbury lip gloss. It's called Refresh Rose. Ayan. So, very rosy. Ay, by the way, ang aking agenda pala today is makabili ng socks. Dahil malamig kagabi. Sobrang antok na ako, malamig kagabi. Tapos nalungkot ako kasi nilalamig yung paa ko. So, bibili ako ng socks. Yan ang aking mga agenda. Then, for pasalubong, talagang mamimili ako ng gulay. Kasi yan ang gusto ng mama ko. Gulay. Ayan. So, yeah, come with me to a nothing too fancy Baguio trip. And to do this, let's finish off with
Charlotte Tilbury again. O, diba? Si kumaring Charlotte in Baguio. This is Joyphoria. Yung kanila is sa mga bagong product release na fragrance ng Charlotte Tilbury. Yung amoy niya parang pangmayamang sampagitan na nilagyan mo ng suntan lotion. So, parang summery. Ayan. Ano pa? Ayan. Bango-bango. Ayan. So, there. I think we are done. Ayoko na mag-powder kasi gusto ko medyo glistening lang yung fez. So, let's go. So our first stop is Rebel Bake Shop. It's pretty new. It's just on the side of Baguio Cathedral. Rebel Cafe. So it's so pretty. Ayan. I love these little dates that I do for myself. Ayan. Cute. Cute view. Super walking distance lang.
Nagutom kami, pero tinatamad na kami lumabas. So, we're going to try this local pizza place. It's called Pizza Volante. Siyempre, grab na lang. Pero nakakatawa kasi yung bill namin, 500 plus lang. So, tingnan natin kung ano tong Pizza Volante na pinagmamalaki ng Baguio. Tada! Here it is! Ito yung in-order namin na tipong mga 500 plus lang. Tagal ko na naghahanap ng pasta na parang totoo, hindi yung pambata. Feeling ko ito na yun. Looks good. And these pizzas, nagre-range lang sila from 100 plus to around 200 plus. Itong nasa gitna yung smoked salmon. So, try natin to. Ayan. Nagutom kami. Baka mamaya pa kape-kape na lang. Ayan. Hey guys, happy Sunday morning. So I'm going to try and go on a solo walking trip today. Ron had an early start. He has an early meeting engagement. So I think he's going to sleep in the whole day. So sayang naman kasi hindi naman ako inaantok. Dogs! And then parang nasa Manila lang. Nasa Quezon City lang, nasa bahay lang. But anyway, may mga nasa bucket list kasi ako na parang di ko naman ma-accomplish kung kasama ko si Ron kasi hindi naman niya thing yon. So, mag-iikot-ikot ako and I'm going to try and take you along. Sana mas marami akong mapuntahan. Sana mas maging touristy yung mga mapuntahan ko. So, tingnan natin. Challenge natin sarili ko today. I'm taking advantage kasi hindi naman ako nahihilo. Parang okay naman yung pakiramdam ko. Hindi naman ako nawiwiwi o ano. So, yeah, let's see. I'm gonna take you along. There's a French patisserie that I've been wanting to try. So, tingnan natin kung makauwi din ako ng mga pastries sa mama ko pabalik bukas. So, come along with me.
Dito pala yan. Oo nga. It's called Ruperto's. Thank you po. Ayan. Order kayo. Thank you so much. Okay, salamat.
Guys, it's back to reality for us. We will be leaving Baguio in a few minutes. So I hope you had fun following me around, eating, and not doing a lot really as a Baguio tourist. But if that's your vibe, I mean, go for it. So yeah, thank you for coming along with me, and I hope to do this again. 2 more solo dates. So thank you guys.